Alam mo ba na pwede kang makatipid ng malaki sa tubig at kuryente gamit lang ang biyaya ng ulan? Tama ka, ang ulan mismo. Kung isa ka sa laging napapakamot ng ulo tuwing dumarating ang water bill, para sa iyo itong Smart Pinoy Hacks para sa isang simple at epektibong rainwater collection system sa sarili mong bahay. Tara, simulan na natin. Araw-araw, libo-libong pamilyang Pilipino ang nahaharap sa tumataas na bayarin sa tubig. Isipin mo, sa bawat malakas na buhos ng ulan, libo-libong litro ng malinis na tubig ang bumabagsak sa ating mga bubong at dumidiretso lang sa kanal. Sayang, di ba? Itong tubig na ito, kung makokolekta lang natin, ay isang malaking tulong hindi lang sa ating bulsa, kundi pati na rin sa kalikasan. Hindi natin kailangan ng mamahaling equipment para simulan ito. Kailangan lang natin ng kaunting diskarte at pagiging resourceful. Kaya naman, ibabahagi ko sa inyo ang mga simple at praktikal na paraan para magtayo ng sarili ninyong rainwater collection system. Handa na ba kayo? Unang-una, tingnan natin ang ating bubong. Ang pinaka-basic na kailangan natin ay ang maayos na gutter at downspouts o yung alulod. Ito ang magiging high-tech na highway ng tubig ulan mula sa bubong papunta sa ating imbakan. Siguraduhin lang natin na malinis ang mga ito at walang mga bara tulad ng mga tuyong dahon, basura o pugad ng ibon. Isang simpleng paglilinis lang bago magsimula ang tag-ulan, malaking bagay na. Kung may mga butas o sira, kumpunihin agad para walang masayang na tubig. Ang goal natin ay masalo ang bawat patak. Ngayon, saan naman natin iimbakin ang nakolektang tubig? Dito papasok ang ating storage tank o drum. Pwede kang gumamit ng malalaking plastic drum, yung mga kulay blue na madalas nating nakikita, o kahit anong malaking lalagyan na hindi na ginagamit. Ang importante, dapat itong matibay at malinis. At heto ang isang pro tip. Laging takpan ang inyong drum o tangke. Ito ay para maiwasan na pamugaran ito ng mga lamok na nagdadala ng dengue at para hindi rin ito malagyan ng mga dumi, alikabok o dahon na dala ng hangin. A clean storage means cleaner water. Pero syempre, gusto natin na mas malinis pa ang ating tubig, tama? Kaya naman, kailangan natin ng isang simpleng filter system. Huwag mag-alala, hindi ito komplikado. Pwede kang maglagay ng screen, mesh, o kahit lumang tela sa bukana ng iyong downspout o sa ibabaw ng drum. Ito ang magsisilbing unang linya ng depensa para salain ang mga malalaking piraso ng dumi tulad ng dahon, insekto at buhangin. Isipin mo na lang parang isang malaking salaan ng tsaa para sa ating tubig ulan. Simple, pero sobrang epektibo. Ngayon may nakolekta na tayong malinis na tubig ulan. Ano naman ang mga paggagamitan nito? Napakarami. Una, perfect itong pandilig sa ating mga halaman at hardin. Natural at walang chlorine, kaya siguradong matutuwa ang ating mga pananim. Pwede rin itong gamitin sa paglilinis sa labas ng bahay, tulad ng pag-aalis ng agiw sa pader, paghuhugas ng sahig sa garahe, o paglilinis ng kulungan ng ating mga alaga. At syempre, ang paborito ng marami, panghugas ng sasakyan o motor. Isipin mo na lang ang matitipid mo sa tubig sa tuwing maglilinis ka ng sasakyan. Gusto mo bang i-level up pa? Kung gusto mong gamitin ang tubig ulan para sa panghugas ng plato o kahit sa paglalaba, pwede rin. Kailangan lang natin ng optional treatment. Pwede kang magdagdag ng isa pang level ng filtration tulad ng sand at charcoal filter para masigurong mas malinis at mas ligtas itong gamitin. Maraming DIY tutorials online kung paano gumawa nito. Tandaan, ang pagiging smart Pinoy ay tungkol sa pagiging resourceful at paghahanap ng paraan. Ang pag-ipon ng tubig ulan ay hindi lang tungkol sa pagtitipid, ito ay isang hakbang tungo sa isang mas eco-friendly at sustainable na pamumuhay. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Simulan nyo na ang inyong rainwater collection project. Maliit na hakbang pero malaki ang epekto sa ating bulsa at sa ating planeta. Maraming salamat sa panonood mga ka-Smart Pinoy. Sana ay may natutunan kayo sa ating episode ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang tipid tips at life hacks. At abangan!
Sa susunod nating video, tuturuan ko naman kayo kung paano gawing mas presko at mahangin ang loob ng bahay gamit ang mga natural ventilation hacks na hindi kailangan ng aircon. Hanggang sa muli, paalam!